Tumayo po tayo at magbasa po tayo ng Biblia dito sa Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 4. At sabay-sabay na lang po nating basahin. Kung nakita na po natin, say amen. Genesis chapter 3 verse 1 and 4. Read. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall you touch it, lest ye die. Tayo po'y yumuko, manalangin, dakilang Diyos, amang nasa langit, salamat po sa hapon na ito. Hiling ko ang aming pong pagpapala at naway manguna ang inyong mga salita, basbasan kami ng inyong banal na Espiritu, at salamat po sa pribilehiyong ito na may bahagi po at may parating ang inyong mga salita sa araw na ito. Ang lahat na ito ay aming isinasamot dalangin, pinapasalamatan sa matamis na Panginoon Jesus, Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Ang atin pong ibabahagi sa araw na ito is about sin. Ang atin pong pamagat is the truth behind a lie. The truth behind the lie. Ayan. So, meron pa po tayong mga 5 o'clock na po matatapos to. And then, maigsi lang po ito. Meron lang po akong dalawang topic. So, dito po sa the truth behind the lie, na nabasa po natin Genesis chapter 3, 1 hanggang 4. Dito po sa Genesis chapter 3, dito po natin makikita yung kung paano po the fall of man, kung paano po ang tao ay bumagsak dahil po yan sa kasalanan. But the truth behind the lie is sin. Ito po yung talagang katotohanan. So, based sa nabasa po natin sa Genesis chapter 3, verse 1 and 4, ito po yung pagkakamali ng tao para mapalayo tayo sa presensya po ng Diyos. Kaya kung babasahin po natin, sa simula pa lang, meron na po kayong ideya. Diba? Kasi dito po sa Genesis 3, makikita po natin yung kung bakit po tayo nagkaroon ng kasalanan at kung bakit nakapasok yung kasalanan sa tao. Sabi po dyan, di ba? Now the serpent was more subtle than any beast of field which the Lord had God made. And he said unto the woman, dito pa lang po is, meron na pong penetration. Woman, yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Dito pa lang po meron na ho tayong ideya kung anong ibig iparating ng mensahe. Sa tanong pa lang, medyo medyo may pupuntahan ang gustong mangyari ni Satan. Doon pa lang sa tanong. Ito nga ang kasabihan. Walang loko-loko kung walang manloloko. At wala ring manloloko kung walang magpapaloko. So sa pagitan ng tao at ni Satanas ito. Loko-loko si Satanas, pero tayo ay madaling maloko. Ito po yung gustong ipaabot nung sinasabi po sa Genesis 3. Kahulugan po ng manloloko, kahulugan po ng panlilinlang, at kahulugan po ng pandaraya
ay sinungaling. Amen? Sinungaling po. Dito sa simula pa lang na gustong gawin ni Satan, meron na siyang gustong gawin na pandaraya. Hindi literal na sinabi dito sa babasahin natin yung word na lying. Pero kung titignan natin mula 1 hanggang 4, yung kahulugan na gusto niyang iparating, tulad po ng panlilinlang, pandaraya, kasing kahulugan po ng salitang sinungaling. Yan po, sinungaling. Manloloko. Kasi, sabi nga po sa John, 1 John, chapter 1 verse 8, di ba? If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Di ba? Kaya tayo po, likas po tayong makasalanan. At kung nagbabasa po tayo ng Bible, yan po ang dahilan kung bakit po tayo nagkasala. Dahil madali po tayong maloko. Dahil po sa panlilin lang na yan. Kaya kung sino sa atin ang nagsasabi na tayo po ay walang kasalanan, malinaw po na sinabi sa 1 John. Yung mga katagang niloloko natin ang ating sarili. Dahil tayo po ay likas pong makasalanan. The root of human sin. Ito, lilinawin ko po, the root of human sin. Ibig sabihin, ugat kung bakit ang tao ay nagkasala. Hindi natin sinasabing, ito yung nauna, kundi ugat. Di ba? Ang ugat ng ating pagkakasala bilang tao, the root of human sin, is the first mentioned sin in the Bible, number 1, is lying. Yan po ang una. Lying. Makikita po natin at mababasa natin yan. Kasi doon sa mga binanggit, sa verse 2, di ba ang sabi dan, God said, "Ye shall not eat of every tree of the garden." And the woman said unto the serpent, "We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die." Pero ano sabi po ng serpent? And the serpent said unto the woman, "Ye not surely die." Oh. Sabi po ng serpent, "Ye not surely die." So kung titignan po natin dyan sa sitwasyon na yan, nakikita na po agad natin kung anong gustong iparating ni Satan. Di ba? Ito po yun ay ang gusto niya magkasala tayo. Ano po ba ang kasalanan na ginawa ni Satan? Dahilan para magkasala ang tao. Kanino? Kanino ba? Sa Diyos. Sa Diyos niya yun pinapaabot. Sa Diyos na lumikha sa tao. Tingnan po natin sa Genesis 2, chapter 16, verse 17. And the Lord God commanded the man, saying, "Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree," sa 17 po, "but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Malinaw. Ang sabi ng Diyos, pwede kayong kumain ng alinman dyan sa mga bunga, maliban lang doon sa bunga ng puno ng buhay.
Dahil sinasabi niya dyan, kapag kinain nyo, mamamatay kayo. Pero ang sabi po ni Satan, binabanggit niya po dito sa chapter 3 verse 4, ye shall not surely die. Di pagsisinungaling na po agad yon. Amen? Gumagawa siya ng paraan na hindi ho totoo. Di ba? Panlilin lang. Panlilin lang po. Kaya, this is the direct command. Di ba? Direct command po yung nabasa natin sa Genesis chapter 2 verse 16. Commandments po yon, direct command to a man from God. Kaya ang kasalanan po na ito ay tinatawag nating kasinungalingan, lying. God give the man to command not to eat, thou shall surely die. Ang sabi sa Genesis 3, you shall not surely die. Sobrang magkaiba po. May utos ang Diyos, pero mas ginusto ng tao. Diba? Mas ginusto ng tao. Napiliin yung kasinungalingan. Ganon din naman po tayo, di ba? Pagkatotoo, hindi pinaniniwalaan. Mahirap paniwalaan ang totoo. Pero kapag ang kasinungalingan ang sasambitin natin, mas pinaniniwalaan ng tao. Anong dahilan? Kasi ayaw mapahamak, ayaw mapahiya, ayaw niyang ibaba yung kanyang pagkatao. Ganun po tayo, tama? Mas tinitiis natin na ikimkim na lang ang katotohanan kaysa ilabas ang katotohanan. At marami sa atin, mas pinipili talaga paniwalaan kung ano yung mali. Di ba, nanonood naman tayo sa TV. Ako, mahilig ako manood ng balita. Di ba? Kahit sa mga binibitawang salita, alam na natin kasinungalingan. Pero ipinipilit, mas pinapaniwalaan. Mga fake news, di ba? Pinapaniwalaan. Tulad ko, mahilig akong manood ng YouTube. Hindi ko magawa ang isang bagay, pinanood ko. Sabi ko, alam ko na. Nung ginawa ko, hindi pala totoo. Palpak. Yung aeroplano ni Kurt, ginawa ko. Sabi ko, lilipad eh. Nung ginawa ko, di naman pala. Fake news. So, mahirap po yung ganon. Mahirap po. Okay? So, yun po yun. Kaya nga, sinasabi nga po dito na, man sins. Ito po choice. Choice po ng tao na tayo po ay magkasala. Dahil hindi naman ho hindi naman ho pinigilan, kundi sinabihan na wag, pero wala namang doon. Meron tayong free choices sa natin because tayo po ay makasalanan. Sabi nga niya, man sins by choice because he is sinner by nature. Ganon po tayo. Di po ba? Kaya yung first sin, kung saan galing, ito. Yung first sin, kasalanan, kung saan galing, ito po yan. Ang pagsisinungaling ay galing yan sa bibig. Di ba? Galing sa bibig. Or lumalabas sa bibig. At ang lumalabas sa bibig, galing yan sa puso. Di ba? Galing sa puso. Ang mga bagay na ito, ang nagpaparumi sa tao. O basahin po natin sa Mateo 15. Tingnan natin sa Mateo 15. Sabi po dyan sa Mateo 15, verse 18. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart. O, di ba? And they defile the man. So, yun po yung sinasabi dyan. So, tulad ng kasalanan na marumi, galing yan sa puso ni Satan. Galing po yan sa puso ni Satan. O, sa Mateo 15, verse 19, baba lang tayo. For out of the heart
proceed evil thoughts, murders, adulterers, fornication, thieves, false witnesses, blasphemies. Di ba? Yan po yung mga marurumi na tinutukoy. Galing po yan sa puso ni Satan. Okay, alamin natin ngayon kung sino itong si Satan. It is in the heart of Satan. Tulad natin, nilikha tayo ng Diyos. Amen? Ayon nga sa kanyang wangis. Pero, una rin nilikha si Satan. Una siyang nilikha, una siyang nagkasala. Makikita natin dyan na dinamay lang niya tayo. Diba? Una siyang nagkasala Okay? Nagkasala si Satan. Una siyang nilikha. Tulad niya, nilikha din tayo. So, nagkasala siya. Dinamay tayo. Ang unang kasalanan na makikita natin kay Satan, yung pride. Diba? Pride. Mapagmataas. Naging mapagmataas siya sa Diyos. Tignan natin sa Ezekiel, chapter 28. Diba? Ezekiel. Ezekiel, chapter 28, verse 11 and 19. 28. 11 and 19. So kung babasahin po natin dyan, umpisahan po natin sa 11, moreover, the word of the Lord came unto me saying. Kaya kung babasahin po natin yan mula 12, 13, 14, 15 hanggang 16, puro po yun magagandang pagpapaliwanag at pagpapakita kung ano si Satan. Okay? So, dignan po natin sa 17. Diyan na po natin siya makikita sa 17. Thine heart was lifted up because of thy beauty. So kung doon babasahin natin yung nauna, 11, hanggang doon sa 16, puro kagandahan niya yon. Then pagdating ng 17, dito na pinapakita kung ano si Satan. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, and they may behold thee. Okay? So pinapakita niya dyan kung ano niya. Pride. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Pride po yan, yung pinapakita dyan. And then, pagdating sa 18, ito sabi sa 18, thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquities of thy traffic. Therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, I shall devour thee. And I will bring thee to the ashes upon the earth, in the sight of all them that behold thee. Oh, sino ba ang dapat mapunta doon? Tayo ba? Tao ba? Di ba? Si Satan. Di ba? Si Satan ang dapat mapunta sa impyerno para sa kanya. Siya talaga ang dapat doon, hindi tayo. Hindi tayong nilikha ng Diyos na tao. Kaya pinapaliwanag po dyan sa Ezekiel na yan, kitang-kita na dinadamay lang niya tayo. Payag ba kayo? Nakasama natin si Satan? Sa kabilang buhay? O, kung papayag kayo, okay lang. Pero malinawanag na hindi ginawa ng Diyos na tupukin at dalhin sa impyerno ang tao, kung hindi si Satan. Di ba? Nilikha siya, maayos. Tulad din natin, maayos. Perfect. Okay. Pero anong nangyari? Lahat ng kasamaan ginawa niya at naging mapagmataas siya sa Diyos. Kaya siya ay talagang pinarusahan ng Diyos. Yan po ang makikita po natin dyan. Pride po ang isa o number 1 na nauunang kasalanan na makikita natin sa Bible. But the root of human sin, tao, bilang tayo, yun pong kasinungalingan. Pinapasok po natin yun.
Pinapasok natin yon nang tuloy tayo po ay nagkasala. Bakit? Dahil merong utos ang Diyos sa atin. At ang utos na unang kasalanan na nagawa ng tao ay disobedience. Disobedience. Sabi diyan, ang kasalanan ng tao sa Diyos, una sa lahat, ang nagawa ng tao ay disobedience. Di ba? Sa Genesis 2, sa 15. Balikan natin. Genesis 2:15. And the Lord God took the man and put into the garden of Eden to dress it up and keep it. And the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. May command, may utos ang Diyos. May pag-uutos ang Diyos. Kaya, doon pa lang, makikita na po natin yung mga kasalanan. Before man disobey. Di ba? Makikita po natin yung resulta. Kung doon, sinabi ng Diyos na pwede nyo kainin yung mga bagay, maliban lang mga bunga doon sa Garden of Eden, maliban lang doon sa ipinagbabawal niya, utos po yun, tingnan po natin ang naging resulta. Genesis 3, 9-13. Basahin po natin yung resulta, 9-13. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked. And I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou givest to me to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Sa 13, and the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did it. Kung nung una, may utos ang Diyos na huwag kainin, malinaw ang resulta na ang Diyos ipinapaabot sa tao. Ba't di mo ako sinunod? Di ba? Ganun naman, di ba? Pag may utos at kapag di mo sinunod, meaning meron kang parusa. Bakit ka may parusa? Kasi meron kang pagkakasala. At ang pagkakasala na yon ay yung hindi mo pagsunod, disobedient doon sa ating Diyos. Yung panliling lang, di ba? Satan beguiled woman, then the man. Yung panliling lang, yung isa doon sa mga naging dahilan. Ugat. Then they both feeling guilty. Nabasa naman natin, di ba? Na guilty sila. Bakit? Tayo ba pag nagkasala, hindi tayo nagigilty? Guilty. Nagigilty tayo pag meron tayong kasalanang ginagawa. Kapag ang akusado na patunayan na nagkasala, ano pong sinasabi? You're guilty. Automatic. Meaning, siguradong meron kang kasalanan. Yan po ang malinaw na malinaw po yun. Guilty. Diba? Sabi dyan sa 7. Diba? And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they saw fig leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the days, and Adam his wife hid himself from the presence of the Lord God among the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where are
Asa na ba ako? Ayun. So, 7, 10. So, sa 10, yun ang sabi. And they said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself. So, nag-guilty sila, di ba? Na ano sila na bakit nabuksan ng kanilang diwa. Parang tayo, pag nagkasala, uy, may kasalanan ako. Talagang meron akong kasalanang nagawa. Sa isip at sa puso mo, alam mo yon. Pero dahil tao ka, ang puso mo ay na kay Satan, hindi mo yun aaminin. Hindi mo yun aaminin. Meron bang umamin sa atin dito ng may kasalanan? Magtaas ng kamay. Di ako magtataas. Magtaas ng kamay. Di ba? Ganun ang tao. Ganun ang tao. Kapag may kasalanan. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Kaya, eto po yun ha. Ito ay dahil nagkasala ang tao, dahil sinuway ng tao ang utos ng Diyos. Kaya, sabi po sa James chapter 2, verse 11. Yan natin. James chapter 2. James chapter 2, verse 11. Ano sabi dyan? For if there come unto your... James 11. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Oh, transgressor. Diba? Kaya hindi ibig sabihin, may nagawa ka ng isang bagay na hindi mo ginawa. Pero kung may ginawa ka naman tulad ng pagpatay, sabi nga, ikaw po ay kasalanan pa rin po yun. At yun ay sinasabi po na pagsuway pa rin po yun sa utos ng Diyos. Ito po yun, alam ng Diyos, simula nang makakain sila ng bunga sa puno ng buhay, imposible sa tao ang maging matuwid. Imposible po. Mula nung kumain po, alam po ng Diyos yon. Kasi minsan may tanong, bakit kung alam ng Diyos na magkakasala ang tao, bakit hindi niya pinigilan? Diba? Maraming tanong, tinanong ko rin yan dati. Pero, ginawa tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Meaning, hindi dahil sa buto, sa laman, kung hindi sa wangis na kung saan, sa pananalita, sa pag-iisip, at sa pandamdam, doon tumutukoy yung likeness natin sa Diyos. Meron tayong free will. May choice po tayo. Kaya alam po ng Diyos, simula nung kinain, ay nagkasala po ang Diyos. Kaya imposible sa tao na ang tao ay magiging matuwid. Alam ng Diyos yan. Kaya nga, ito ang sabi ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 22. Ito po ang sabi ng Diyos. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Oh, alam ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, hindi niya hinayaan. Diba? Dahil alam niya ng tao. Bakit? Ito po ang dahilan. Dahil hanggat may salungatan. Alam niyo po yung salungatan? Pagkontra? Hanggat may pasalungatan sa pagitan ng masama at mabuti, imposible na hindi magkakasala ang tao. Amen? Imposible yun na hindi magkakasala ang tao. Kaya, malinaw sa Romans 3:23. Di ba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi Diyos lang ang maaaring humatol kung masama ka o mabuti. Kaya, ito po yung ginawa ng Diyos. Di ba? Ito po ang ginawa ng Diyos sa mga sinungaling. Diretsuhin na natin. Itong ginawa ng Diyos sa mga sinungaling.
Genesis 23, ibaba lang mo natin. 3:23. Ano pong sabi dyan? Ito pong ginawa ng Diyos. Therefore, the Lord God sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Anong ginawa? Pinalayas. Di ba? Pinalabas. Pinahirapan. Hindi yung pinahirapan as in pinahirapan, kundi pinaghirap. Anong pinaghirap? Nandun yung nauuhaw na tayo. Nandun yung nagugutom na tayo. At nandun yung nanghihina na tayo. Kasi kung nasa Garden of Eden tayo, walang sakit, walang uhaw, walang gutom. Pero dahil doon, sa mga kasalanan, sa kabila ng kasinungalingan na tinanggap naman natin, dahil masyado tayong madali tayong maloko at tayo nga ay makasalanang tao, pinalabas po tayo ng Diyos. Yun pong sinabi sa 23. At ganun din sa 24. Ang sabi po niya dyan, so he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Yun ang pinakamabigat. Pinalabas ka na, pinaalis ka na, na-separate na tayo sa presensya ng Diyos. Doon sa hardin, inilayo tayo, doon sa puno kung saan, imposible na tayong makabalik at makadaan. Malinaw pong sinabi ng Diyos. Diyan sa Genesis chapter 3, kung saan, diyan nagsimula yung pagkakasala ng tao. At yan po ang ating makikita doon sa Old Testament book, sa first mention, na hindi man natin makita yung mention, pero yung kahulugan, yun din yun. Which is lying. Lying. Sinungaling kayo, sinungaling tayo. Kung sinungaling tayo, ang puso natin kay Satanas. At yun ang dahilan kung ba't ayaw ng Diyos na kapiling niya tayo. Kasi hindi ho tayo matuwid. Ginawa ng Diyos ang lahat para maging matuwid, pero namili tayo dun sa landas ng karumihan. At yun ang ayaw niya. Kaya napaka-imposible po yun. Kaya sabi nga po dyan, sa Luke, di ba? Ay, hindi pala. Nagkamali lang. Yun po yun. And then, first mention, lying. Second, pangalawang mention na sinasabi po dito sa Biblia is yung the last sin mention, which is lying pa rin. O, kita nyo? Nagsimula tayo sa lying at magtatapos ulit tayo sa lying. O, tingnan natin kung anong sinasabi po ng Bible. Buksan natin sa Revelation chapter 22. Pinakahuli na po yan. Revelation chapter 22, verse 14 hanggang 15. Ang sabi po dyan, blessed are they that who do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. 15. For without are dogs, and sorcerers, and warmongers, and murderers, and idolaters, and whosoever loveth and make it a lie. Yan na po yung huli. Di ba? Kasinungalingan pa rin. Pero ano pong sinasabi ng kasinungalingan po dyan? Dyan sa last mention na yan. Kung sa Old Testament, imposible, di ba? Ang sabi, doon sa huling pagpapakita kung paano tayo nagkasala. Sa una, kung paano tayo nagkasala. At kung bakit napalayo tayo sa Diyos. Imposible na tayo makabalik. At imposible na tayo ay makadaan. Pero dito sa Revelation,
ang linaw po ng sinasabi, blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life. Oh. Bakit? Bakit? Sabi ng Diyos, imposible. Pero pagdating sa Revelation, binibigyan na po niya tayo ng karapatan. Hindi ibig sabihin, hindi tayo pinapakain ng Diyos noon. Nagkasala tayo. Malinaw ha, hindi pa nagkasala. Ang utos lang ay huwag kakainin. Ang utos ay huwag kakainin. Kaya nga nagkasala kasi hindi sinunod yung utos. Pero dito, sa kahuli-hulihan, ang utos, kung susunod tayo, pinagpapala ang taong sumusunod, eh binibigyan na niya ng karapatan kumain ng bunga ng puno ng buhay. Yun po ang sinasabi niya dyan. So napakaswerte po natin. So ito ang huling kasalanan na nabanggit. Lying. Ito talaga ang ugat ng pagkakasala ng tao. Sa kabila ng ugat ng kasinungalingan ito, ang Panginoong Hesukristo ang ugat na nagpapatotoo na magbibigay ningning sa atin. Okay? Si Jesus Christ. Siya po ang nagbibigay ningning. Sa 16, sundan po natin. Ang sabi po dyan, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Di ba? Si Jesus Christ, sabi niya, kung noong una, tayo po yung nagkasala dahil po dun sa kasinungalingan. Yung ugat na pinanggalingan ay kasinungalingan. Ngayon, sa patotoo po ni Kristo, nagbibigay po siya ng katotohanan. Hindi niya hahayaan na tayo po'y malinlang dahil siya po mismo. Siya po mismo. Sinasabi niya na siya nga pong magbibigay ningning sa atin. Di ba? Ako, yan sabi niya ako ang Alpha at ang Omega. Di ba? Sabi niya dyan sa 13, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Okay, sabi niya dyan. Tignan natin yan sa Revelation 11. Diba? Sa 22, verse 11. Kung siya ang una at siya ang huli, saksi siya noong una pa lang. Mula nung tayo nagkasala, hanggang sa katapusan ng mundo. Kasi sabi niya, siya ang una. So tingnan po natin yung paghatol dito sa 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Siya po ang maghuhusga. Kung magpapatuloy ka na magpakasama ka. Hayaan na magpatuloy ang magpakasama. Dahil sa simula, saksi na siya. Amen? Saksi na siya sa kasalanan na ginagawa natin. But, kung tayo po'y nagpapakabanal, hayaan ang magpapakabanal. At ito ang kanyang pangako. Bibigyan niya. Sabi, di ba sa 14, pagpapalay, they bless, di ba? At bibigyan niya ng right, karapatan to eat the tree of life. Yan po yung sinasabi niya po dyan. Sir, ito yung hatol, yan po yung mga hatol. Pinagpala ayon sa matuwid na gawa. Dahil ang pinagpapala ay merong karapatan. Hinayag ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa huling salita ng Biblia. Binibigyan niya tayo ng karapatan na pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng buhay na nagbibigay buhay sa atin. Yun po yung sinasabi niya. Kaya kung saan hindi binibigyan ng Diyos, ito ang mga hindi bibigyan ng Diyos ng karapatan na kumain ng bunga ng puno ng buhay.
ito po yung hindi niya binibigyan ng karapatan. Kung doon sa Genesis 2 chapter 17, tayo pa hindi niya binibigyan ng doon ay hindi niya pinapahintulutan, ganun pa rin po dito. Hindi niya pinapahintulutan yung masama. Tignan niyo po sa Revelation chapter 2 po. Hindi binibigyan ng karapatan. Sa 15, ang hindi po binibigyan dyan ay yung for mga yung mga dogs, sorcerers, warmongers, murderers, idolaters, and whosoever love it and make it alive. Ito pong mga sinungaling. Hindi po talaga ito makakapasok. Hindi po ito talaga makakapasok sa kaharian po ng Diyos. Dahil dito, di ba? Kaya po yan inihayag. Dahil dito si Jesus ang saksi mula hanggang katapusan. At yung unang ugat ng kasalanan, lying, at ang huli, lying din. Dahilan para ilabas tayo, dahil tayo po'y mga makasalanan. Hindi nais po ng Diyos na makasama ang hindi matuwid. Sabi ng Diyos, lahat ng hindi matuwid na bagay sa Diyos ay kasalanan. Tandaan po natin yon. Lahat ng bagay na hindi matuwid para sa Diyos ay kasalanan. Ganito din po yung sa mga huling araw, may iwan ang hindi po matuwid. Di ba? Yung mga mahilig magsinungaling, yung mandaraya, at hindi po totoo, at yung tayo po ay madali pong malinlang, dapat isipin po natin na tayo po mga kapatid, hindi po tayo dapat tumangkilik o maging mahilig po na ibigin ang maging isang sinungaling. Dahil yan po ang ugat ng kasalanan. Pinagpapala ng Diyos. Dahil pinagpapala po tayo ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ito ang sabi ni Jesus, di ba? Maging maningning po ang ating buhay. Kung noon man o ngayon ay naghihirap tayo, nauuhaw tayo, nagugutom tayo, at hindi tayo makalapit, ngayon, pwede na. Yun nga yung sabi sa 17. At ang katotohanan at walang panlilinlang o kasinungalingan na pamamaraan para po tayo makapunta sa paroroonan ng Diyos ay na kay Kristo. Manampalataya kay Kristo na siyang, maniwala tayo na siya ay namatay. Di ba? Inilibing at nabuhay pong muli. Dahil po sa katubusan po yun ng ating kasalanan. Ito po yung pattern kung paano po tayo mabubuhay. Spiritual life. Yung ating spiritual po na buhay. Paano po mabuhay yan? At paano po tayo makarating sa kung nasan pong Ama? Tayo po ay maniwala sa ating Panginoong Jesucristo na siya pong nagligtas sa atin. Kaya sa panghuli po, balikan natin yung unang kasalanan. Ito po yung ugat ng kasalanan ng tao na ipinapasok natin. Mga nabanggit ay ang lying at ang huli ay ganun din po lying. Sabi nga, ang kasalanan ay kamangmangan upang linlangin ka ng isang puwersa, upang sirain ka, at isang katotohanan upang hatulan ka. Ang kasalanan ay isang kusang gawa, choice, pagsaway laban sa pinahayag po ng kalooban ng Diyos. Kaya sana may natutunan po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Okay, ako na. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong awa. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pag-ibig. Kami po ay hindi matuwid sa inyong pong harapan. Hinihingi po namin ito, Panginoon, ng kapatawaran. Kami po ay namamaniklohog at humingi po
ng kapatawaran sa amin pong mga pagkakamaling nagagawa sa araw-araw. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. At sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon. At salamat, maraming salamat sa inyo pong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, na siya pong inyong ipinantubos sa amin pong mga pagkakasala na hindi po namin kayang bayaran. Bagamat kami po'y nanatili sa mundong ito at bitbit po ang kasalanang ito, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo po kami ng pag-asa. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na kami po ay makarating po dyan sa inyo pong kaharian. Salamat po sa Panginoon sa pagpapakita ng pamamaraan kung ano ang dapat at kung ano po ang matuwid sa paningin po ninyo, aming Amang Diyos. Kaya muli, kami po ay lumalapit, dumadalangin ng pasasalamat sa inyo, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, Diyos na aming tagapagligtas. Amen.